Dear Kuya Melo, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Maya, 29 taong gulang, nagtatrabaho bilang call center agent dito sa Quezon City. Marami na akong narinig na kwento sa programa niyo, pero ngayon, ako naman ang magbabahagi ng sarili kong kwento. Kwento ng pag-ibig, pagkabigo at ang huling liham na sana'y makarating pa rin sa kanya. Simula ng kwento. Taong 2015 nung una ko siyang makilala, si Adrian. Isa siyang intern sa opisina namin. Fresh graduate, matalino, makulit, at ubod ng charming. Nung una, wala akong pake. Kasi nga, may boyfriend ako noon, si Kevin. Pero habang lumilipas ang buwan, hindi ko maipaliwanag. Tuwing nandyan si Adrian, para bang nag-iba ang ihip ng hangin. Masaya ako. Natatawa. Parang biglang may kulay ang mundo. Alam ko, mali. Kaya umiwas ako. Pero si Adrian hindi siya umiwas. Maya, bakit ka laging iwas ng iwas? May nagawa ba ako? Maya, di naman masamang maging magkaibigan, di ba? At sa pagiging magkaibigan namin unti-unting bumigay ang puso ko. Umabot kami sa puntong hindi ko na kayang itago. I broke up with Kevin hindi dahil kay Adrian lang. Pero dahil alam kong hindi na ako tapat sa nararamdaman ko. At sa wakas, ako at si Adrian kami na. Ang saya, grabe. Para akong high school. Every lunch break, sabay kaming kumakain. Pag out, sabay kaming umuwi. Birthday ko. May surprise siya. May sulat. May bulaklak. May pangako. Maya, pag nakaipon na ako, papakasalan kita. Di mo na kailangang maghintay ng forever, kasi ako na yon. Pero hindi ko alam habang masaya ako. Si Adrian pala may tinatago. Isang gabi, tinawagan ako ng kaibigan niya. Maya, nasa ospital si Adrian. Akala ko aksidente. Pero hindi. May leukemia siya. Kuya Melo, cancer. At hindi lang basta-basta. Stage 4. At ang mas masakit. Matagal na niyang alam. Nagalit ako. Napaiyak. Tinanong ko siya. Bakit di mo sinabi? Kasi gusto kong mahalin mo ako, hindi dahil naawa ka niya. Gusto kong maranasan kung paano maging masaya habang kaya pa niya. At dun ako nanlambot. Bawat araw simula noon, ako ang kasama niya. Pag chemotherapy, nasa tabi ako. Pag nanghihina siya, ako ang nagpapalakas. Hindi madali. Pero bawat sandali, mahal ko siya. Hanggang sa dumating ang huling gabi. Maya, pwede ba akong humiling? Ano yun? Sagot ko. Kung sakaling dumating yung araw na wala na ako, pwede mong ituloy ang buhay mo. Pwede kang magmahal ulit, Pero sana kahit minsan maalala mo pa rin ako. Umiyak ako. Umiyak ako ng sobra. Kinabukasan wala na siya. 3 taon na ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang magmahal ulit. Pero alam ko, darating din yung araw. Yung araw na kaya ko nang umiti hindi dahil nakalimot na ako. Kundi dahil pinili kong alalahanin siya ng masaya. Akala ko noon, hindi ko na kayang magmahal ulit. Para bang iniwang butas ang puso ko at kahit ilang taon pa ang lumipas. Naroon pa rin ang kirot. Pero gaya ng sinabi ni Adrian, Maya, mahal ka. Pero gusto kong mabuhay ka kahit wala na ako. Matagal kong tinatanong ang sarili ko. Paano ba talaga ang mag-move on? Ibig sabihin ba nito, kakalimutan ko na siya? Hindi na ako iiyak sa gabi. Wala nang birthday greetings sa puntod niya. Hindi pala ganoon. Ang tunay na paghilom ay hindi pagbura, kundi pagtanggap. Taong 2019, nagdesisyon akong mag-resign sa call center. Gusto ko ng bagong simula. Lumipat ako ng Baguio. Doon ako nag-freelance writing at nagtayo ng maliit na coffee shop. Sa unang taon, solo ako. Tahimik. Malamig. Payapa. Hanggang isang araw, may lalaking biglang pumasok sa buhay ko. Si Nathan. Hindi siya kasing charming ni Adrian. Tahimik, laging seryoso, mahilig sa libro. Pero may kakaiba sa kanya. Isang hapon, habang nagsasara ako ng shop, nilapitan niya ako. Excuse me, ikaw ba yung may-ari ng shop? Gusto ko sanang makipag-collab. I do illustrations.
Baka pwede tayong gumawa ng children's book together. Mula noon, naging madalas ang pagbisita niya. Una, tungkol lang sa project. Hanggang sa naging kwentuhan. Tawanan. Tawanan na may kasamang tahimik na titigan. Hanggang sa... Maya, may tanong ako eh. Pwede ba akong umasa? Na baka pag dumating ang tamang oras may lugar ako sa puso mo? Umiyak ako. Hindi ko siya sinagot noon. Hindi pa ako handa. Isang gabi, binuksan ko ang lumang kahon na iniwan ni Adrian. Nandoon ang mga sulat niya. Ang huling litrato namin. At isang USB. Nang binuksan ko ito, may isang audio recording. Hey Maya, kung napapakinggan mo to malamang wala na ako. Pero gusto ko lang sabihin na kahit anong mangyari. Huwag mong hayaan masira ang buhay mo para sa akin. Ang pagmamahal, hindi lang ako. May darating pa. Yung para talaga sa'yo. Yung kaya kang alagaan, hindi lang habang buhay mo, kundi habang buhay niya. Doon ako tuluyang bumigay. Tumawag ako kay Nathan. Nathan, kung andyan ka pa rin. Pwede bang sabay nating buuin yung libro? Pwede bang subukan natin? At doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ko. Minahal ko siya bilang siya. At natutunan ko. Ang puso hindi lang iisa ang kaya nitong mahalin. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan para yakapin ang kasalukuyan. Sabi nila, mas mahirap ang ikalawang pag-ibig. Kasi dala mo pa ang sugat ng una. Lalo na kung ang unang pagmamahal mo ay hindi nawala sa puso mo, kundi nawala sa mundo. Pero tinanggap ko si Nathan. Hindi bilang kapalit ni Adrian, kundi bilang siya. Isang bagong simula. Nagsimula kami bilang magkaibigan hanggang naging magkasama. At noong 2021, sa gitna ng hamon ng pandemya, naging kami. Masaya kami. Tahimik pero buo. Pero hindi rin naging madali. Maraming beses na nagselos si Nathan sa alaala ni Adrian. Alam ko, mahal mo siya. Pero paano naman ako? Ako tong nandito, buhay kasama mo. Pero parang multo ako sa anino niya. Napatahimik ako. Kasi totoo. Hindi ko naisip na habang ako'y patuloy na nag-aalaga sa alaala ng nakaraan. May taong nasa harap ko na naghihintay ding mahalin ng buo. Minsan, tumingin ako sa salamin. Tinanong ko ang sarili ko. Nasaan na si Maya? Yung dating buo, yung dating kayang magmahal ng walang iniisip na kahapon. Doon ko napagtanto. Hindi ko kayang dalhin si Nathan sa kinabukasan kung palagi kong kasama si Adrian sa ngayon. Kaya kinausap ko siya. Nathan, patawad. Hindi kita dapat ikumpara. Ikaw si Nathan. At iba ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi mas mababa, hindi mas mataas. Kundi bago. At totoo. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo siya. Gusto ko lang malaman na ako ang pipiliin mo ngayon. Pipiliin kita araw-araw. Isang gabi, sinama niya ako sa isang maliit na park sa Baguio. Tahimik. Maliwanag ang buwan. Bitbit niya ang isang lumang kahon, kahawig ng kahon ni Adrian. Nang buksan ko, may sulat. Maya, ito ang sulat ko sa'yo. Hindi para palitan ang nakaraan, kundi para ialay ang kinabukasan. Kung papayag ka. Gusto kong simulan natin ang panibagong kwento. Tayong dalawa. Ako, ikaw at ang lahat ng darating pa. Napaiyak ako. Dahil ang proposal na yon. Hindi lang hiling. Kundi pang unawa. Kaya sinabi ko. Kinasal kami taong 2022. Isang simpleng garden wedding. At sa gitna ng seremonya, inalay ko ang bukwet ko sa langit. Para kay Adrian. Salamat. Dahil minahal mo ako noon. Ngayon kaya kong magmahal muli. Ngayon may anak na kami, si Jade. Siya ang tanging nilalang na pinaghalong alaala. At bagong pangarap. Kung darating man ang araw na maririnig ng anak ko ang kwento ko, gusto kong malaman niya na hindi kahinaan ang magmahal ng pangalawa. Na hindi kasalanan ang alalahanin ang una. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig hindi nagtatapos sa kawalan. Patuloy itong nabubuhay sa alaala, sa dasal, sa bagong simula. Ito ang huling liham ko, hindi na para kay Adrian, kundi para sa sarili ko. Maya, salamat. Dahil pinili mong magmahal muli. Pinili mong mabuhay.
At pinili mong maging masaya. Maya, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong gabi. Tunay ngang walang madaling daan sa paghilom. Pero kapag minahal mo ang sarili mo, at pinili mong magmahal muli, doon mo lang mararamdaman ang ginhawa ng isang tunay na pag-ibig.